Noong dekada 60 ay sikat ang lugar na ito sa mga paranormal na pagpaparamdam. Nung ito ay gawa pa sa isang hanging bridge at hindi pa konkreto. Ayon sa mga matatanda na nakakaranas ng kababalaghan, nakakarinig sila ng tunog ng kalesa kahit wala namang dumadaan. Ayon sa mga matatanda, ang nagmamay-ari ng mahiwaga at hindi nakikitang karwahe ay ang mga maharlikang engkanto na nakatira sa puno ng balete na nasa kabilang dulo ng tulay. Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon para sa ating Halloween special, ating tunghayan ang kababalaghan na tungkol sa isang balete sa Davao del Sur. Subukan natin ang ghost tube na motion sensor kung gagana ba sa lugar na ito. Bago ko tinungo kung saan nakatayo ang tanyag na balete, ay sinimulan ko ang aking araw sa pagdarasal, sa paghingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos Ama at sa aking mga spirit guides. Kailangan natin ito para tayo'y protektado at gabayan ng ating mga anghel de la guardia. Walang nakakaalam sa eksaktong taon ng puno na ito, pero ayon sa aming mga abuela ay matanda pa ito sa kanila. Hindi pa man raw dumating ang mga dayuhan ng mga Hapon para manakop sa Pilipinas, ay isang malaking puno na ito ng balete na may mga kwento tungkol sa mga maharlikang engkanto. Pakinggan natin ang maikling interview ng apo sa isa sa mga saksi sa kababalaghan ng balete. Ang natatandaan ko sa kwento ng ating mga lola, sa tuwing may handaan tulad ng pista o kaya'y kasal, ay pwede silang humirang ng mga kutsara at mga pinggan sa puno ng balete. Nagtitirik sila ng kandila at umuusal ng mga orasyon, pagkatapos nag-aalay ng dugo ng baboy o kaya'y manok, at kinabukasan sa bukang liwayway ay magugulat ka na lang kasi may mga kutsara na at pinggan na gawa sa pila ang naroon. Lahat ng iyon mamahalin. Pero dahil na rin sa pagiging abusado ng mga tao, hindi nila sinasauli yung mga hiniram nila. Hanggang kinalaunan ay hindi na ito nagpapahiram kahit ano pang klaseng dugo ang inaalay mo. Kung ating susumahin ang laki ng balete, ay hindi ito kayang yakapin ng isang tao. Ang baleteng ito ay nakatayo sa tabi ng isang malaking sapa. Sa bandang silangan nito ay ang dagat, kung saan daw dumadaan ang barko ni Maria Cacao. At sa kabilang dulo ng tulay, sa bandang ilalim nito, ay ang mismong pantalan ng barko. Isa sa aming mga karanasan ay ang pagtaas ng tubig ng sapa. Kahit hindi naman maulap o walang ulan. Tinignan namin sa bandang kanluran kung saan yung bukid. Walang kaulap-ulap doon na palatandaan ng pag-ulan. Sadyang tumaas lang ang tubig sa isang mahiwagang pangyayari. Ayon sa aming mga abuelo, kapag ganyan daw ang nangyayari sa tubig ng sapa, ay dumadaan daw ang bapor ni Maria Cacao. Siya ay isang magandang diwata na nangongolekta o bumibili ng mga kakao. Dati kasi may malaking hasyenda dito kung saan ginagawa itong kakawan. At yun ang produkto ng asyendang yun. Ang isa sa mga bumibili dito ay ang engkanto
o ang diwata na si Maria Cacao. Mahirap mang paniwalaan, pero isa ako sa mga saksi. Habang tumataas ang tubig ng sapa, ay nakarinig kami ng serbato ng isang bapor. Lumingalinga kami sa paligid, pero wala talaga kaming nakita na palatandaan o senyales na may barko. Isa itong bapor na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sinubukan ko sa isa pang pagkakataon ang ghost tube kung ito ba ay gumagana talaga. Sa bandang gitna ng balete ay may nasagap ang ghost tube na isang hugis ng mga maliliit na tao. Pero nung nilapitan ko ito ay para bang nagsisitakbuhan at yung anino ko na lang ang sinasagap ng ghost tube. Kaya nilibot ko pa ang aking kamera sa mga sanga at may nasagap ang ghost tube sa bandang itaas. Tila ba naging mailap ang mga nasasagap na nilalang, o di kaya ay hindi lang talaga totoo ang cellphone app na ghost tube. Susuko na sana ako pero may nasagap pa ang app. Sa pangalawang subok ko ay tila ba parami na ng parami ang mga nasasagap ng app. Sa puntong ito ay medyo nag-aalangan na akong lumapit. Kasi parang mga malalaking nilalang na, mga malalaking mama na ang nasasagap ng ghost tube. Pero hindi ako nagpatinag at nilapitan ko ang mismong puno para makumpirma na rin kung gaano nga ba ito kalaki. Isa sa mga napansin ko ay ang mismong puno. Ang katawan nito ay parang naghuhugis na isang nilalang o mga tao. Sa mga tao na bukas ang ikatlong mata ay inaanyayahan ko kayo na suriin ang mga nakuha kong video. At sa mga may karanasan naman ng mga kababalaghan sa dakong ito, paki-comment na lang sa comment section.